Okay. Okay, muli isang mapagpalang araw po ng Sabado. Sa bawat isa sa atin ngayon po ay ganap na 5:01 ng hapon. June 27, araw po ng Sabado. Muli tayo po ay nandito upang pagsamasamahin o pagsalusaluhan po natin ang isang bahagi ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ngunit katulad po ng dati, bago po tayo magpasimula sa ating gawain, tayo po ay dudulog sa pamamagitan po ng isang maikling pananalangin. Okay. Marami po tayong idudulog sa pananalangin sa ating Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Praise Jesus. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, dakilain ka, Panginoon. Ama, muli, minsan pa kami po ay lumalapit, sumasambat, dumadakila sa iyo, O Diyos. Ama, napakabuti mo po sa bawat isa sa amin, O God. Purihin ka, Ama, dakilain ka. Minsan pa, O Diyos, pinagkakatiwala po namin sa iyong dakilang pangalan. Ang gawain ito na pinagkatiwala mo po sa amin, ang gawain po ng paghahayag ng iyong banal na salita dito po sa DCTC 8 to 8 kHz AM band po dito sa Tarlac City. Ama, una po sa lahat, pagpalain mo po, O Diyos, ang mga kapatid na patuloy na nakikinig, sumusubaybay, nanonood sa gawain to, O Diyos. Ama, sila po na hindi pa kumikilala sa iyo, sila na hindi pa, Panginoon, nagsusuko ng kanilang mga buhay sa iyo, O Diyos. Dalawin mo po sila, giyagisin mo po sila, O Diyos. Yakapin mo po sila. Madama po nila sa kanilang mga puso at damdamin. Kailangan ka nila, O Diyos. Kailangan ka po nila. Upang sa ganun, Panginoon, maisulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Ganun din po, O Diyos. Tinataas ko po sa dakilang pangalan, Ama, ang kabuuan po ng DCTC, ng Radio Filipino program na ito, O God. Lord, ikaw po, Ama, siyang patuloy na magpala dito po sa lugar na ito. Pagmula po, O Diyos, sa may-ari, sa lahat po ng mga kawani, magmula po sa pinakamataas na posisyon hanggang po sa pinakamababang posisyon, O God. Lord, tinataas ko po sa integral ng pangalan ang mga technical director, Panginoon, sila Regine, sila Jericho, sila Brother Sito, at ang admin, O God, na si Kat, si Ala, O God. Ganon din po si Angelica. Panginoon, ang mga hindi po nabanggit na pangalan, ikaw po ang magpala sa kanila. Ganon din. Ingatan mo rin po sila, O Diyos. Pagpalain mo sila, O God. Lord, minsan pa po tinataas ko sa integral ng pangalan na ako po, na iyong lingkod, ay isa lamang po na tumutupad, sumusunod sa iyong mga utos, O God, na hindi ko po alam, O Diyos, ang aking gagawin. Wala po akong kakayahan, wala po akong talino, wala po akong kaalaman sa ministeryong ito. Kaya po, Ama, sa aking pagsasalita, ilagay mo po sa aking mga labi ang eksaktong kataga, eksaktong mga pananalita na kailangan pong marinig ng bawat sa amin. Upang sa ganun, Ama, ang mga nangihina ay tumibay, lumakas sa kanilang pananalig, sa pananampalataya. Sila, O Diyos, na mayroong karamdaman, bigyan mo po ng kagalingan, O Diyos. Ibangon mo po sa karamdaman ito. Bigyan mo po sila ng kalakasan, kalusugan po ng pangatuan. At sila po, O Diyos, na dumadaan po sa mga mabigat na pagsubok. Sila po na mayroong mga pasanin, mayroong mga dalahin. Ama, dalawin mo po sila. Ang pag-asa ay tumimo sa kanilang puso at damdamin. Purihin ka, O Diyos. Minsan pa po, basbasan mo ang gawaing ito na ikaw po ang mapurihan, ikaw po ang maitaas, ikaw po ang maparangalan. Diyos, maraming salamat po sa pangalan, Ama, ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan po ng Santo Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Okay. So, mga pagkakataon po ito, nung pong nakaraan Sabado, tinapos po natin yung serye ng
pag-aaral po natin yung pong everything or nothing. Ano po? Yung po ang ating pinag-aralan ng mga nakaraang mga Sabado. 5 Sabado po yan na sunod-sunod. Ano po? Ganun po, gusto ko lamang pong ma-review sa inyo yung ating mga naging pag-aaral doon po sa patungkol sa everything or nothing. Yung una pong mensahe na ating pinagsalusaluhan ay binigyan ko po ng titulo na Giving the Best of Your Best. Natatandaan po ninyo, ito po ay kwento ng isang babae na kung saan ang ating Panginoon Kristo ay inanyayahan po doon sa isang kainan ng isang pariseo. Ano po? At nalaman po ng babaeng ito, nandoon ang ating Panginoon, siya po ay pumunta doon. Siya po ay pumunta doon upang buhusan ng langis ang ating Panginoon sa kanyang ulo. Pagkatapos po, pinunasan po ng babaeng ito ang mga paa ng ating Panginoon Kristo dahil po ito ay nabasa ng kanyang mga luha at pinampunas po niya ay ang kanyang buhok at ito po ay inahagkan po niya. So, sa paglilingkod po, ang ginawa po niya ay binasag po niya ang isang alabastro na naglalaman po ng napakamahal na pabango. Ano po, na ungwento ang tawag po nila doon. Yung pong mamahaling nardo, ang sabi po ang halaga po noon ay katumbas po ng 1 taon na sweldo. Amen. Ano po? Tapos po, yung pangalawa, yun po yung unang everything or nothing. Pangalawa po na doon sa serye ay yung Stop Skepticism and Believe. Yung po mga mga karakter sa Biblia na hindi po naniniwala doon po sa salita ng Diyos. Ito po ay sinabi ng Panginoon kay Isaias, ay kay Eliseo, sabi niya, sabihin mo doon sa mga doon sa hari sa Samaria na bukas sa ganitong oras ay magkakaroon ng maraming harina at cebada na diyan sa inyong lugar, ang sabi po niya. Pero ang kapitan po ng mga lingkod ng hari ay nagsabi na kahit buksan ni Yahweh ang lahat ng mga pintuan o bintana ng langit ay hindi mangyayari ang salitang yan. Po, hindi po niya pinaniwalaan ang mga salita ng Panginoon. At nangyari, kinabukasan ay dumagsa nga ang mga pagkain, ang sibada at ang harina. Yung kapitan na iyon ay hindi po niya napakinabangan yung harina at sibada sapagkat siya po ay namatay doon sa oras na yun. Okay, stop skepticism. Wag yung pag-aalinlangan, yung nagdududa. Pag sinabi po ng Diyos, gagawin po niya doon po sa aklat po ng mga bilang. Ang sabi po ng Diyos, ang Diyos ay hindi tao na siya ay magsisinungaling. So, pinapakita po dito na ang tao ang siyang sinungaling, ang Diyos ay never na magsisinungaling. Amen. Number 3 po. Number 3, we are the champion. Po, dun sa serya na ating pinag-aaralan na everything or nothing, we are the champion. Ano po yung laman nun? Yung po ay nakasulat dun sa aklat po ng Romans chapter 8 verse 31. Ang sabi po doon, if God is for us, who can be against us? Ang sabi nga po din sa isang talata ay, there is no weapon formed against you that will prosper. Walang sandata ang maaring makapanakit sa atin sapagkat ang Diyos ay nasa sa atin. Sa atin ang Diyos. Tapos sabi niya, huwag kang mangangamba, huwag kang matatakot. No? Why? Kasi we are the champion We are the champion. Sa lahat po ng mga problema, suliranin na dumarating sa atin, sa mga sakit, sa mga karamdaman, napagtagumpayan po natin na napaglabanan po natin. We are the champions. Tayo ang winner Talunan ang kaaway. So we are the champion. We champion them all. Kahit na yung mga mabibigat ng problema, mga suliranin, napagdaanan po natin yan, napagtagumpayan po natin yan sapagkat ang Diyos ang kasama po natin. We are the champion. Tapos yung number 4, yung pong total surrender.
total submission. Ano po? Total total pagpapasakop sa Diyos. Okay? Yun po yung nakasulat dun sa 2 Chronicles chapter 2 verse 7. Ang sabi po doon ay, if my people who are called by my name shall humble. Ano po yun, no? Total surrender. Total submission. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Ano po? Kasama po yung pagpapasakop sa Diyos ay yung pananalangin. And turn from their wicked ways. Kasama po yun. Pagka ikaw ay nanalangin, lalayo ka, tatalikod ka, iiwanan mo ang mga kasalanan. And turn from their wicked ways, and I will hear from heaven to heal their land. Tugon ang Diyos sa ating mga panalangin at tayo po ay kanyang pagpapalain. Tapos po, yung number 5. Po, yung nakaraang Sabado, everything or nothing. Ito po ay yung tungkol sa ang Panginoong Diyos. No holding back. Ang Diyos Ama ay hindi po niya ipinagkait ang kanyang anak. Ito po, ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay siyang kaisa-isa, siya ang bugtong na anak ng Diyos. Pero, ibinigay po niya sa atin upang tayo ng mga tao ay matubos po sa ating mga kasalanan. Matubos sa tiyak na kapahamakan, doon po sa impyerno, doon po sa naglalagablab na apoy. Ganyan po kabuti ang Diyos. No holding back. Hindi po niya pinigilan ang kanyang sarili. Ipinagkatiwala po niya ang kanyang anak para sa ating mga kaligtasan. Yun po ang kabuuan po ng pag-aaral po natin doon sa 5 serya ng sermon, preaching, patungkol po sa everything or nothing, na ang pinakahuli po ay ang Diyos. Ang siyang nagbigay sa atin na walang makakatumbas, walang makakahigit sa ginawa ng Panginoon. Oo, lahat tayo ay gumawa ng mga kabutihan, nagandog, nagbigay sa Kanya, ngunit siya pa rin ang higit na higit sa dakila at sa kadakilaan sa ginawa po niya sa atin. Purihin ng Diyos, sambahin ang Ama. Ngayon po, dahil ang kabutihan ng Diyos ang ating pinag-uusapan, kabutihan pa rin po ng Diyos ang ating tutunghayan sa mga oras na ito. Ano po? Okay. Ganito po. Makipagbukas po kayo ng inyong mga dalang Biblia. O kaya po doon po sa inyong mga tablet, doon po sa inyong mga cellphone na mayroong mga naka-download na mga Bible version po. Babasahin ko po ito una sa King James Version, sa English. Tapos po babasahin ko ito sa Tagalog at pagkatapos po doon sa Kapampangan. Okay. Tapos po mamaya meron ako sasabihin patungkol dito sa King James Version. Ganito po ang sinasabi. Okay. Jeremiah chapter 33 verse 3. Yan. Jeremiah chapter 33 verse 3, ganito po ang sinasabi. Ang nagsasalita po dito ay ang Diyos Ama. Ano po? Ang Diyos Ama po ang siyang nagsasalita rito. Ang sabi po niya rito ay, call unto me. Ano po yan? Call unto me. Me. Yun po sinasabi niya rito. And I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ano po? Ang sarap pakinggan eh. Ang sarap. Ang sabi po niya, call unto me and I will answer thee. May katiyakan ang katugunan ng Diyos. And show thee great and mighty things which thou knowest not. Okay. Lahat po yan mamaya, maaabutan po natin. Dito po sa Tagalog, ang dating Biblia, ito po yung, pag sinabing dating Biblia, ito po yung version ng Tagalog ng 1905. Okay. Ang nakasulat po doon ay ganito. Tumawag ka sa akin. Yun po yan ha.
Pakinggan po ninyo at tandaan po ninyo, tumawag ka sa akin. Ito po ang dating Biblia. At ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nalalaman. Yun po, uulitin ko po ang dating Biblia. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nalalaman. Amen. Yun po yung sa Tagalog. Sa Kapampangan. Kasi po, kaya po gusto kong maano nito. Ito po kasing mula sa English, tapos to dating Biblia, tapos po sa Kapampangan, iisa po talaga ang ano niyan. Pero dun po sa ibang version ay iba. Po, sa Kapampangan, maus ka kanako at pakibatanda ka. Sabyan kulake ka ding malago at makapagmula lang bagay emo balo. Sarap mo nun, ha? Maus ka kanako at pakibatanda ka. Sabyan kulake ka ding malago at makapagmula lang bagay emo balo. Dito po sa isang Tagalog na ang magandang balita Biblia. Hindi ko po gusto ang Tagalog, pagkakatagalog. Mali po kasi ang translation, pagkakatranslate. No po. Sa English po, call unto me. Call unto me. Pero pagdating po dito sa ang mabuting balita, ang nakasulat po doon, kung tatawag ka sa akin. Wala pong sa English yung if. No? Wala nang pong nakasulat na if. Po, kaya hindi ko po ginamit yung ang magandang balita Biblia. So, ang ginamit ko po ang King James Version, Kapampangan Version, at ang dating balita version. Baski na po dun sa concordance, ganito po mismo ang nakasulat. Kapareho po yan ng King James Version. Okay. Sa ating pong pag-aaral na ito, okay, yung pong call unto me and I will answer binigyan ko po ito ng titulo na calling unto God, talking unto God. Okay. Calling unto God or talking unto God. Pag sinabi pong calling or talking unto God, ang ibig pong sabihin nito ay nananalangin. We are praying to God. So what is prayer anyway? Okay. Prayer is talking to God. And you are telling the words that are from your heart. They are not words that are being memorized. Prayer is not being taught in the school. It is not being learned from the office work. Prayer is from the heart. Ang panalangin po ay galing sa puso. Ang laman ng puso ay siyang binibigkas mo sa Diyos. Yun po ang panalangin. Pero po yung naririnig po natin na itinuro sa atin, hindi po yan panalangin. Memorize words lang po yan. Memorize words lang po yan. No? Yun po sa ang prayer po prayer is not an option. No po? Prayer is a command from God. Dito po sa ating binasa, Jeremiah chapter 33 verse 3. Ang sabi po doon ay call unto me. That is a command. Ito po ay utos, ito po ay batas ng Diyos na tayo po ay manalangin, tumawag, makipag-usap, makipag-commune sa Kanya. Yun po ang panalangin. Si Pablo po, sinabi po, iniutos din po niya sa mga
Kapatiran doon po sa Thessalonica. Ang sabi po niya, pray without ceasing. Huwag kayong titigil sa panalangin. Ano po? Yung po yung mga mamaya po malalaman po natin to. Paano po yung sinasabi na huwag titigil sa panalangin. Si Pedro. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Yung pong sinabi niya ito na sapagkat malapit na ang katapusan ng lahat ng bagay. Kaya tayo po ay dapat na magbantay sa pamamagitan po ng pananalangin. Tayo po ay magtiyaga at magbantay sa pamamagitan po ng pananalangin. Ano po? Ito po yung mga utos. Tapos po dito din sa mga taga-Pilipos. Ang sabi po ni Pedro, ni Apostol Pablo, ang sabi po niya, but in everything by prayer and supplication. At sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at ito po ang sinasabi ng Biblia. Na ang pananalangin, ito po ay hindi option. Ito po ay isang tungkulin ng isang mananampalataya. Tungkulin po natin ng mga mananampalataya na tayo po ay tumawag sa Diyos, tumawag sa ating Panginoon. Prayer is not a one-time occasion. Prayer is not a one-time event. It is a continuous situation. Prayer is the Christian lifeline to God. Christians, prayer is our lifeline to God. Ito po ang ating kaugnayan sa Diyos. Ito po ang ating ito po ang nag-uugnay sa atin sa Diyos. Ang panalangin. Kaya po yung panalangin, wag po nating bibiruin yan na Alam po ninyo, minsan ito po yung ano po yan? Point number 1 po yan. Ito po yung prayer is not a one-time occasion or prayer is not a one-time event. Yun po ang point number 1. Prayer is a continuous situation. Prayer is a Christian lifeline to God. Kaya lang po, minsan maririnig po natin sa mga tao. Sabi na, pag may malala na ang karamdaman, sasabihin po ng iba, ipanalangin na lang po natin. Yung pong panalangin, nilalang lang. Panalangin na lang natin. Ngayon, sa English po, let's just pray. Sinadjust lang po yung panalangin. Yung pong panalangin, ito po ay pakikipag-usap, pakikipag-niig, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tapos ilalagay mo sa gano'n na para bang wala pong walang kakwenta-kwenta. When you pray, you talk to God. Pag nagpipray ka, you talk to God. This is a continuous. Basahin po natin yung aklat po dito po sa aklat ni Samuel. 1 Samuel chapter 1 verse 9. Yung po sinasabi ko na continuous. This is a continuous situation. 1 Samuel chapter 1 verse 9. Ganito po sinasabi. Tapos po itutuloy po natin doon sa verse 19. Ito po ang sinasabi. 1 Samuel chapter 1 verse 9. Then we will jump to verse 19. Ganito po. Minsan matapos silang kumain sa Silo. Okay. Malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Siya po ay pagkatapos po nilang kumain, tumandig itong si Ana.
pumunta po sa templo at siya po ay nanalangin. Pagkatapos po, puntahan po natin doon sa verse 19. Ano po? Ito po ang sinasabi dito sa verse 19. Kinabukasan. Yun po yun, no? Yung araw po na yun, siya po ay kumakain. Pagkatapos niya kumain, siya po ay nagtindig at nagpunta sa templo upang siya po ay manalangin. Pagkatapos po dito, kinabukasan, maagang silang sumamba kay Yahweh. Ano po yan? 1 Samuel chapter 1 verse 9. Ang sabi po doon, pagkatapos kumain, nagtindig si Ana. Siya ay nagpunta sa templo at siya ay nanalangin. Pagkatapos po doon sa verse 19, kinabukasan, maaga silang bumangon at sila ay sumamba kay Yahweh. Continuous prayer po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na sinabi ni Apostol Pablo na pray without ceasing. Yung po sinasabi na pray without ceasing, hindi naman po pwede na maghapon magdamag kang magpe-pray. No. Habang ikaw ay nagluluto, pwede nga mag-pray. Panginoon, gawin mo po masarap itong aking niluluto. Pag ikaw ay naglalaba, Panginoon, magiging malinis po itong aking nilalaba. Panginoon, marami pa po akong trabaho. Bigyan mo po akong kalakasan sa aking pangatawan upang ito ay matapos ko ng ayon sa iyong kalooban. Panginoon, salamat po sa kalakasan na binibigay mo sa akin. Salamat po, O Diyos, na nagagawa ko ang lahat ng trabaho ito, pinagkatiwala mo po sa akin. Salamat po, O Diyos, sa mga biyaya at pagpapala na binibigay mo sa akin. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan, sa kalusugan ng pangatawan na ipinapahiram mo sa akin. Salamat po, O Diyos, sa buhay na ito. Salamat po, O Diyos, sa mga biyaya at pagpapala mo sa akin sa bayan. Salamat po, O Diyos, sa protection mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, magaling na po kami sa karamdaman. Salamat po, O Diyos. Salamat po, salamat po. That is a prayer without ceasing. That is not a prayer, is not a one-time. This is not a one-time event or one-time occasion. Prayer is a continuous situation. Po natin ipagwalang bahala ang pananalangin. Ito po ang lifeline natin. Ito po ang nag-uugnay sa atin sa Diyos. Pangalawa, prayer. No? When you pray, put all your focus, your heart, your mind, will, and strength to God. Ano po? Yung pong pag tayo po ay nanalangin, kalimutan ang lahat. Cut yourself of the outside world. Pag ikaw ay nananalangin, that is between you and God only. Ang sabi nga po sa Biblia when you pray, go inside your closet, then close the door. Ano po? Kaya po sinabi itong ganito kasi pag nagpe-pray, lalo na po ngayon, habang nagpe-pray, tapos magre-ring yung cellphone, tatayo, kakausapin kung sino man yung kausap, nag-ring sa telepono. O kaya habang nagpe-pray, iniisip, ano kaya lulutuin kong pagkain mamaya? Put your focus. All your focus. Do not forget when you pray, you are talking to God. Can you imagine that nagkausap mong Panginoon, tapos kung ano-ano iniisip mo, kung ano-ano ginagawa mo. Kung halimbawa kaya, merong dumating sa inyo, nagipag-usap siya sa iyo, habang nag-uusap kayo, merong tumatawag sa cellphone at siya ay tatayo, siya ay lalabas. Kakausapin niya siya. Tapos babalik. Tapos may isip niya na meron pala siyang ginagawa. Anong magiging pandama mo na? May insulto. Yan po mangyayari. May insulto ka. Naiinsulto po ang Diyos sa ginagawa ng maraming tao na. When you pray, go inside your closet, close the door behind you. Cut yourself from the outside world connection. Walang cellphone,
Walang pwedeng tumawag, walang pwedeng mag-istorbo sa iyo. When you pray only. You think God only. Ganyan po yan. That is the focus, that is, point number 2. When you pray, focus yourself on God. Yung puso mo na dyan sa Panginoon. Kasi when you pray, ang gusto mo, mabigyan ng karangalan, kapurihan ng Diyos. Gusto mo siya makaniig, gusto mo madama ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan. That is why you are calling Him, or that is why you are talking to Him. Halimbawa, meron kang sakit, meron kang karamdaman, grabe ka na. Kinakausap mo ang Diyos, Diyos, Panginoon, kapagalingin mo po ako sa aking sakit, sa aking karamdaman. Tapos nagkikipag-usap ka sa cellphone, nagpe-pray ka, you are talking to God, then you are talking to other person. Respect God. Respect God. So when you pray, put your everything, focus on God. Number 3. Point number 3. Prayer does not need too much talking. God knows what you need. Number 3 po. Prayer does not need too much talking. God knows what you need even before you talk. Yun po, basahin ko nga po na dito po sa aklat po ng Mateo. Huwag po kayo magagalit sa akin na hindi pa po ako tao na nakasulat na ito dito. Po? Hindi pa ako tao nakasulat na po sa Biblia ito. Kumbaga babasahin ko lang. Kasi po ang Biblia hindi po ito Hindi mo po ito masasalubong sa daan at magsasalita sa iyo po? Ako po, nandito ako. Babasahin ko lang po kung ano sinasabi ng Biblia dito. Matthew chapter 6 verse 9. Kasi po dito ang sinasabi, yung punto po natin na pangatlo ay yung prayer don't need too much talking. Hindi po kailangan ng panalangin ng maraming mga salita. Okay, ganito po. Matthew chapter 6 verse 7, ganito po ang sinasabi. Verse 7. Thank you, Lord God. Ito po, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Yung pong mga hindi mananampalataya. Ito po sinasabi na, sa inyong pananalangin, huwag kayong gagamit ng maraming mga pananalita, katulad ng ginagawa ng mga hintil. Ano po ang kaduktong? Ang akala nila, pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Alam po ninyo, hindi po tayo pakikinggan ng Diyos kung gaano man kahaba ang ating mga salita sa ating pakikipag-usap sa Kanya o sa ating pananalangin. Hindi po yan hindi po yan kinukuha sa pahabaan ng pananalangin. Kung tayo po ay pinakikinggan ng Diyos sa haba ng panalangin, sigurado naman po magkakaroon po ng pahabaan ng panalangin dito. Baka yung iba dyan, 1 taon na lang nanalangin. Tutugunin sila ng Diyos na Yun po ang sabi. Pero ang sabi po ng Biblia, ang sabi po ng aklat po ni San Mateo, chapter 6, verse 7, sa inyong pananalangin, huwag kayong gagamit ng maraming mga salita, katulad ng mga hintil. Sabi po rito, kasi po yung mga hintil, ang mga hindi mananampalataya, pag sila po ay nananalangin, paulit-ulit po nilang binabanggit. Ano pa nga po yung sinasabi dito sa verse 8? Yung kaduktong niya. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na lang Diyos ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ito po sinasabi na ang sabi po rito na huwag niyo silang gagayahin sapagkat alam na ng Diyos kung ano ang inyong kailangan. Alam na ng Diyos kung ano ang ating, even before, sabi nga po dito sa aklat po ni
Isaiah chapter 65 verse 24. Ganito po ang sinasabi. Yung pong punto natin dito ay yung prayer don't need too much talking. Ano po? Ang sabi po dito sa Biblia, sa Matthew chapter 6 verse 7, huwag kang gagamit ng paulit-ulit na napakaraming mga salita. No? Yan po yung sinasabi sa Biblia. Dito po sa Isaiah chapter 65 verse 24, ganito po ang sinasabi. English po. And it shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are speaking, I will hear. Yun po sila sabi na Ang sabi po dyan it shall come to pass at mangyayari na bago pa sila tumawag, ako ay tutugon. Ganyan po ang Diyos natin. Bago pa tayo tumawag, tinutugon na tayo. Bakit? Sapagkat ang sabi nga po ng Biblia, Matthew chapter 6, bago pa tayo tumawag sa Kanya, lumapit magsalita sa Kanya, alam na niya. Alam na ng Diyos ang ating mga kailangan. That is our God. He hears and listens to our issues. Dinirinig ng Diyos ang ating mga problema, ang ating mga suliranin. Nakikinig ang Diyos sa ating mga salita. Ang sabi nga po rito Sabi nga po dito sa kay Isaiah I will answer, and while they are talking, while they are speaking, I will hear. Sa kanilang pagsasalita, nakikinig ako. Narinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya huwag na po natin ulit-ulitin. Nangyayari tuloy parang bakit meron bang Alzheimer's ng Diyos na nakakalimutan niya yung ating mga kahilingan, yung ating mga kailangan. Na kailangan pa ulit-ulit tayong magsabi sa Kanya na ganito, Diyos ko, Panginoon, ganito. Diyos ko, ganito. Paulit-ulit. Ikaw nga na tao na pag paulit-ulit ang sinasabi, nabuburyong ka Natuturete ka, paulit-ulit. No. Pag tayo po'y mananayin, huwag nang maraming mga salita. Kasi po dito po sa aklat po ni Samuel, yung pong binabasa natin kanina, Samuel chapter 1, ganito po yung sinasabi yung si Samuel si Hannah sa kanyang panalangin ay ganito po Samuel chapter 1 verse 1 Samuel chapter 1 verse 13. Ganito po ang sinasabi. Chapter 1 verse 13. Ito po si Hannah sa kanyang pananalangin. Habang nananalangin si Hannah, pinagmamasdan siya ni Eli. Verse 13. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya'y nalalangin lamang sa kanyang sarili. Ganyan lamang po ang panalangin ni Hannah. Sa kanyang pananalangin, sa kanyang sarili na lang po. Para yung sinasabi na wala nang tinig ang lumalabas. Yung umuungol na lang, yung dumadaing na lang, hindi mo na alam kung anong sasabihin mo, Panginoon, basta gano'n na lang You just call on God, you say, Lord, my God, hear my prayers. Listen to my supplications. Ganun lang. Hindi napakaraming mo, ulit-ulit, kung sino-sino pang sinasama mo sa pananalangin. When you pray, you are praying. That is between you and God only. Huwag ka nang magsama ng sino-sino mga tao pa dyan. Kayo na lang ng Diyos ang mag-usap. Thank you, Lord. Our God hears and listens to our issues. Prayer don't need too much talking. Number 4. Okay, number 4. When done praying, pag ikaw ay tapos na sa pananalangin mo, prepare or ready yourself
to receive your blessing or answered prayer. Ano po? Ihanda mo ang iyong sarili. Italaga mo ang iyong sarili doon sa pagtanggap sa darating ng mga biyaya at pagpapalang inihingi mo sa Diyos. Ganito po ang ginawa ni Hannah. Ano po? Ganito po ang ginawa ni Hannah. 1 Samuel chapter 1 verse 16. Umpisahan ko na po sa verse 16 hanggang verse 18. Ganito po ang sinasabi. Verse 16 hanggang sa verse 18. Thank you, Lord God. Hindi po ako lasing, ang sabi po ni Hannah. Kasi po nga po napagkamalan si Hannah na lasing kasi nananalangin siya, kumikibot ang kanyang mga labi pero hindi narinig, pero walang tinig. Kaya akala po ni Propeta Eli o ni paring ni Eli na nandoon po sa templo, siya ay lasing. Kaya po sumagot si Hannah na sabi niya ay ganito, hindi po ako lasing. Okay. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihinga ko po lamang ang aking damdamin. So, ganun po sa ating pananalangin sa Diyos. Kahit na po walang tinig, manalangin ka sa sarili mo. Ganito po eh. Verse 17. Dahil dito sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway pagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi. Ito po. Verse 18. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana inyong magandang hangarin para na sa akin. Pagkasabi niyon, pagkatapos po niya manalangin, sabi po niya, pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Nagtindig siya at kumain, wala nang bigat ng kanyang kalooban. Ito po. Inihanda po niya ang sarili niya. Ano? Kasi umiiyak siya. Hindi siya kumakain dahil wala pang katugunan yung kanyang panalangin. Pero dito, ang sabi po dito, nagtindig siya at siya ay kumain. Ibig sabihin, inayos niya ang kanyang sarili, ninihanda niya ang kanyang sarili sapagkat yung kanyang panalangin ay darating. Ano po? Yung kanyang panalangin ay may katugunan. Kaya po pag tayo po ay mananalangin po, ba humihingi ka ng ito ganito. Ito magandang example to eh. Magandang example to eh. Halimbawa, meron ka gusto mong magkaroon ng sasakyan. Pero hindi ka marunong mag-drive. No? Pinagpe-pray mo na magkaroon ka ng sasakyan. Ngayon, dahil sa gustong-gusto mo magkaroon ng sasakyan, mas ka na hindi ka marunong mag-drive. Sa sarili mo, nagda-drive ka na gano'n. Iniikot mo kunyari manibela, nagkakambyo ka, naggagas, nagpipreno. Gano'n. Pinapakita mo yung excitement mo sa pagdating ng katugunan ng iyong pananalangin. Wala pa yung sasakyan pero nagda-drive ka na. Sa motor. Wala pa yung motor mo pero nagpapaandar ka na ng motor. Ganun lang yun. Ipakita mo sa Diyos na excited ka sa pagdating ng iyong answered prayer, sa pagdating ng blessing na ibibigay niya sa iyo. Ihanda mo ang sarili mo para pag dumating ang blessing, you are ready to get it. You are ready to claim it. Alam po ninyo yung mga ito. No? Kaya po maraming hindi natutugon sa mga panalangin. Kasi yung mga panalangin na idinudulog sa Diyos, hindi ka pa ready. Hindi ka pa handa. Na pag ibinigay ng Diyos yung katugunan ng iyong panalangin, imbis na mapalapit ka sa Diyos, ay lalo ka mapapalayo. Halimbawa po, nagtatrabaho ka na. Ang ipinagpipray mo ay yung tataas ka ng posisyon sa ganitong level. Habang ikaw ay nasa posisyon mo na iyan, nandiyan sa ganitong level pa lang, nakakapag-church ka. Nakakataan ka sa mga gawain, sa mga ministry. So natutugunan mo ang mga tungkulin sa church. Pero nakita ng Diyos, pag ikaw ay napunta sa ganoon na level o posisyon, mapapalayo ka sa Kanya.
Kasi hindi mo na maaasikaso, hindi mo na mabibigyan ng panahon ang pagdalo sa gawain, ang pagbabasa ng Biblia, ang pananalangin. Kaya yung panalangin mo, hindi pa binibigay ng Panginoon. Pero sa malaot, madali, ibibigay din niya yan. Kung alam mo yung tinatawag na time management, o alam mo kung paano mo ayusin yung yung schedule mo para hindi para hindi ma-compromise yung pagiging Kristiyano mo. Yun ang Panginoon. Hindi yung Lord, ang tagal ko na nagpe-pray pero hindi mo pa ako binutugon sa no. Inilalayo ka ng Diyos sa kapahamakan kaya hindi po niya ibinibigay sa yan. Sana po magkaroon po ng ganun. Tingnan natin yung big picture ng Panginoon. Ba't kaya hindi binibigay ng Panginoon? Siguro mayroong masamang ganun. Ganun po yun. Ganito yan. Ba't kaya hindi pa ako napopromote sa ganito? Siyempre, mapapalayo ka sa gawain ng Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon, maski na nandyan ka, hindi ka naman niya kinukulangan. His grace is more than enough. Mga biyaya at pagpapala, labis-labis pa nga eh. Bakit ka maghahangad doon sa napakataas na ganyan kung mapapalayo ka naman sa Diyos? No? When you done praying, prepare yourself. Okay. Prepare yourself to receive your blessings. Okay. Panlima, 5 points. Point number 5. In prayer, do what you have promised in prayer. Specific yung prayer po ni Hannah. Sabi po ni Hannah dito, 1 Samuel chapter 1 verse 11. Umpisan po natin sa verse 11. Ito po ang sinasabi. Ganito ang panalangin ni Hannah. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Lalaki po, specific po ang kanyang hiningi. Specific din po ang kanyang pangako. Sabi po niya, kung hindi ninyo ako pababayaan bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya'y nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Yun po ang panalangin ni Hannah. Pag siya po ay pinagkalooban ng Diyos ng isang anak na lalaki, kailangan po pag tayo po ay magpipray, kailangan specific. Alala ko tuloy yung namin ng founder namin, bishop namin. Sabi raw ng isang lalaki, nagpipray din. Sabi niya, kasi dalawa silang pipray. Panginoon, sabi raw ng isa, bigyan mo po ako ng ganitong sasakyan. Ganito po ang sasakyan na gusto ko. Ganitong klase, ganitong uri. Pray po siya. Tapos yung isa, Panginoon, maski na ano po ang bigay mo sa sasakyan sa akin, okay lang. Sabi niya, okay. Madaling sabi, tinugon ng Panginoon ang panalangin ng dalawa. Yung isa, maganda yung sasakyan na binigay sa kanya. Pinagpala siya ng Diyos. Yung isa, binigyan siya ng Diyos yung karag-karag. Nagalit siya ngayon. Bakit siya magagalit? Sabi niya sa kanyang panalangin, Panginoon, maski na ano po basta sasakyan. Binigyan siya yung karag-karag. Gawa Lunes, sira Martes. Pag tayo po ay hihingi sa Diyos, hingin na natin yung pinakamaganda. Hingin na natin yung pinakamabuti. Hingin na po natin yung pinakamaayos. Para sa kapurihan ng Diyos po yan. Huwag po yung kahit ano. Be specific. Ito po si Hannah, sabi po niya, kung hindi po ninyo ako pababayan at bagkos ay bibigyan ng isang anak na lalaki. Tinugan ng Panginoon. Dito po sa verse 24.
Okay? Dito po sa verse 24, ganito po ang sinasabi. Hanggang 28 yan. Nang maawat na si Samuel, so pinanganak na po si Samuel. Okay. Dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon. 36 na litrong harina at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala kay Eli ang bata. Verse 26. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin kay Yahweh. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban na anak na ito at ito po ang binigay sa akin. Kaya naman po, okay. Verse 28, kaya naman po inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Yung po yung panalangin po ni Hana ay ganito. Kung bibigyan po ninyo ako ng isang anak na lalaki, specific po, siya po ay ihahandog ko sa inyo at siya po ay maglilingkod sa inyo habang buhay, hindi po ipapuputol ang kanyang buhok. Ano po? Sabi po rito, do what you promise in prayer. Kung ano ang pinangako mo sa Diyos sa panalangin, gawin mo. Hindi yung habang nananalangin ka lang, Lord, ganito po, pag ako'y pagpalain mo ng ganito kalaking pera po ang ibibigay ko sa iyo. Pag nandyan na yung pera, wala na. Palimutan mo na yung mga biyaya at pagpapala, yung mga pangako mo sa Diyos. No. Pag sinabi mo sa Diyos, gawin mo. Ito po, ganito po na Ako po napunta ako sa ganitong paglilingkod. Sapagkat ito po ang pinangako ko sa Diyos. Nagkasakit po ako noon, tatrabaho. Katrabaho po ako dito sa Angeles. Na-confine po ako, ganito, tinaningan ako ng 5 days. Pero sabi ko sa Panginoon, alam ko po ang dahilan nun na kasi nararamdaman ko na tinatawag ako ng Panginoon sa paglilingkod, pero devil akong tubog sa Kanya. Sabi ko sa Panginoon, nasa sakit na ako, Panginoon, bayaan mo lang po na makapag-graduate ang mga anak ko at maglilingkod ako. Alam po ninyo, hindi pa po nakagraduate yung bunso namin. Nag-Bible school na po ako, nag-seminaryo na ako. Nag-aral na po ako na pagkat gusto kong maglingkod. Hindi ko po kaya yung panawagan ng Diyos na pigilan. Po. Yun ang pinangako ko sa Diyos eh. Po. So kung ano po ang pinangako mo sa Diyos, ikaw panalangin, ikaw ay gumawa ng tama. Number 6, ang dami po when you faint not in praying to God, yung hindi ka magsasawa, great and mighty things God will show to you. Ano po nung nakasulat dun sa text po natin, yung scripture natin, Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee. Ano po yan? Call unto me and I will answer thee. And I will show you great and mighty things that you do not understand. Dito po sa verse chapter 2. 1 Samuel chapter 2 verse 21, ganito po ang sinasabi. Ano po? Chapter 2 verse 21. Ganito po yung sinasabi niya. Nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli. Si Ana ay pinagpala ni Yahweh at paglipas ng mga araw ay nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae. Samantala lumaki si Samuel sa pamamahay ni Yahweh. Ano po ang ipinalangin ni Ana? Ang ipinalangin po ni Ana ay, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang anak na lalaki at siya po ay binahandog ko sa iyo. Binigyan siya ng Diyos. Yun po ang panalangin niya. Pero itong additional na blessing na ito, chapter 2, verse 21, ito po hindi niya pinalangin. Ito po yung laman ng ating mensahe. I will show you great and mighty things that you do not understand. Sabihin ko po sa inyo, pag ang Diyos ay nagpala sa inyo, matataranta ka. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa mga biyaya at pagpapala ng pagkakaloob mo sa'yo. Kaya sabi ko sa iyo, kaibigan ko, kapatid ko,
na pag ikaw ay nanalangin, pag ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos, po, pag ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos, una, focus yourself unto God. Po, hindi yung kung saan napupunta ang iyong pag-iisip pag ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos. Ano po? Prayer is not a one-time occasion or one-time event. This is a continuous situation. Tuloy-tuloy po ang panalangin. Hindi yung mananalangin ka kung kailan mo lang gusto, kung kailan mo lang kailangan, kung kailan ka lang may sakit at mayroong karamdaman, kung kailan ka lang may problema sa kakamananalangin. No. Do it part of your life. Focus on your prayer. Prayer do not need too much talking. No? When done praying, prepare yourself for the blessings that will come to you. Do what you promise in prayer, and God will show mighty and great things that you do not understand. Yan po ang pananalangin. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa mga biyaya at pagpapala na binigay mo po sa amin sa oras na ito, ang patuloy po ng pananalangin. Ama, salamat po sa mga salita at sa mga paalala mo sa amin, O God. Purihin ka, Ama, sambahin ka, takilain ka. Sa pangalan po ng bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen at amen. Thank you, Lord God. Muli po, paalala po, okay, dito po sa yung pong mga gawain dito sa Tarlac. Meron pong gawain dito sa may tawag dito sa may sa may Hirona Tarlac, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Vinson. Ano po? Meron po silang mga gawain, mga Bible study doon po sa Don Basilio. Ito po. Tapos po sa may Cardona, sa may Victoria, sa may Matapitap, sa may Pangasinan, Malasiki. Ito po. Tapos meron din po silang ministry o gawain ng kalalakihan, yung Strong Men of God. Tapos po sa mga babae, o yung mga nanay, o yung mga dalaga, Women of God. Tapos meron din po silang Discipleship Sunday. Meron din po silang Youth Convergence Sunday. Ano po? Yun po yung mga ministry din po sa dito po sa may Hirona, Barangay Hirona, sa may Salapungan, Bagong Bayan. Ano po? Tapos po dito sa may District 4, CEMI San Manuel, Cantarilla District 4. Sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo, CEMI San Manuel. Meron din po silang mga gawain dito po sa lugar ng San Pascual, San Jose, Kapanikian, San Manuel, Villa Bacolod, Bangkanaway. Okay, tapos po dun sa medyo malayo-layo, ano po? Doon po sa CEMI Tuwao, Barangay Kagumitan, Acosilian, Tuwao, Cagayan Valley. Layo po. Doon po si Pastor Ariel Castillo. Samahan po ninyo sila. Magpanambahan po kayo sa kanila at mararanasan po ninyo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod po na Sabado July na po pala sa Sabado. 1, 2, 3, July 4 na po sa Sabado. Okay, pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Ang pag-iingat po ng Diyos ang siyang sumaatin sa bawat sa atin. Amen, amen. Thank you, Lord God.